Dinadala ang mga taong isinailalim sa detention ng International Criminal Court sa ICC Detention Center na matatagpuan sa loob ng Dutch prison sa Scheveningen, The Hague. May 12 itong detention cell. Ginagamit ang ICC Detention Center para sa pagdetine ng mga taong nahaharap sa paglilitis sa ICC. Hindi ito nagsisilbing piitan para sa mga napatunayan ng nagkasala at napatawan na ng parusa. Oras na sila ay mapatunayang nagkasala, inililipat sila ng piitan sa labas ng the Netherlands para doon tapusin ang kanilang mga sentensya. Mahigit 20 na ang nadetine sa International Criminal Court Detention Center mula nang maitatag ito noong 2006. Ang militia leader na si Thomas Lubanga ng Democratic Republic of the Congo ang pinakaunang nadetine sa ICC Detention Center. Dumating siya doon noong March 17, 2006. Siya rin ang kauna-unahang taong napatunayang nagkasala at pinatawan ng parusa ng International Criminal Court para sa war crime na paggamit ng mga child soldier. Sinentensyahan siyang makulong ng 14 na taon. Makailang beses ring sinubukang mapalaya siya ng mas maaga, pero hindi ito pinayagan ng korte. Napalaya si Lubanga noon lang March 15, 2020. Ang ilan pang mga personalidad na nadetine sa ICC Detention Center ay sina Charles Taylor, isang politiko sa Liberia na napatunayang nagkasala ng crimes against humanity at pinatawan ng 50 taong pagkakakulong. Germaine Katanga, isang rebel leader sa Democratic Republic of the Congo na naharap sa mga reklamong war crimes at crimes against humanity. Siya ang pangalawang na convict sa International Criminal Court. Pinatawan siya ng ICC ng 12 taong pagkakakulong. Radovan Karadzic, isang politiko sa Bosnia na napatunayang nagkasala ng genocide, crimes against humanity at war crimes. Nasentensyahan siya ng 40 taong pagkakakulong. Sa ngayon ay may 6 na abusado ng kasalukuyang nakadetine sa ICC Detention Center. Ito'y sina Al-Hassan Ag Abdul Aziz, isang Islamist militant sa Mali na napatunayang nagkasala ng crimes against humanity. Alfred Yekatom, isang dating pinuno ng Central African Rebel Group ang Anti-Balaka. Inirereklamo siya ng war crimes. Patrice Edward Ngaisona, isa ring pinuno ng grupong Anti-Balaka na inakusahan ng war crimes at crimes against humanity. Ali Kushaib, isang senior commander ng militia group na Janjaweed na inireklamo dahil sa war crimes. Mahamat Said Abdul Kani, dating general at commander ng Seleka, isang alyansa ng mga militia group sa Central African Republic. Nahaharap siya sa mga reklamong war crimes at crimes against humanity. At si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nahaharap din sa reklamong crimes against humanity.